Isang mapagpalang araw ng Wednesday, April 30, 2025 sa ating lahat kabayan. Narito na po ang latest update natin sa minomonitor po nating sama ng panahon. Pero bago ang lahat kabayan, ako po ay makikisuyo ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Kabayan, ito nga pong minomonitor natin na low pressure area dito po malapit sa Philippine Area of Responsibility na asahan po natin na posible pong muling pumasok sa PAR. Sa kasalukuyan, ito po ay nakapaloob pa rin dito po sa Intertropical Convergence Zone na ITCC. Kaya doble po ang pwersa ng low pressure area at ITCC na siyang nakakaapekto ngayon sa may area po ng Mindanao at ng Visayas. Sa kasalukuyan, ito pong low pressure area ay malapit po sa may East General Santos City. So yan po yung patuloy nating minomonitor. Although sa ngayon ay mababa pa po ang tsansa na ito po ay maging isang ganap na bagyo pero hindi po natin nire-rule out ang possibility na ito po ay maging isang ganap na bagyo sa mga susunod pang mga araw. Actually, makikita natin dito sa datos na ang estimated po ng DOST Pag-asa ay until May 4, posible pong magkaroon nga po ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kung sakasakali kabayan, posibleng ito na po itong minomonitor natin na LPA, ito na po yung tinutukoy ng DOST Pag-asa. So patuloy po nating i-monitor kung ano man yung magiging galaw o progress nitong LPA. Kung ito ba ay patuloy na lalakas at magiging isang ganap na bagyo kabayan. Kung magkaganon, ang pinakaapektadong area po natin na makikita natin dito sa ating weather system na siyang maapektuhan kung posible pong maging bagyo ito ay ang area po ng Mindanao at ng Visayas. So kaya tayo po ay maging handa kabayan. Pero sa kasalukuyan, ito po yung pinakaapektadong area ngayon ng ITCC, ang area nga po ng Mindanao, Central Visayas, Negros Island Region, Western Visayas, Leyte, Southern Leyte at Palawan. Asahan na buong maghapon kabayan ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na meron pong kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Kaya pinag-iingat lalo na yung mga kapatid po natin na nakatira sa mga low-lying areas na posible po silang makaranas ng mga biglaang pagbaha and landslide lalo na po kung magiging malakas po ang pag-ulan. So tandaan natin na embedded po sa ITCC o nakapaloob dyan, ito pong low pressure area. Kaya doble po ang epekto nito sa Visayas at sa Mindanao. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila at ilang natitirang bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin po ang epekto nitong easterlies. Asahan pa rin na maanisahan sa umaga hanggang tanghali pero pagsapit ng hapon, partly cloudy to cloudy skies na po tayo na may kasama pong mga isolated rain showers or thunderstorm. So yan po yung expected nating panahon ngayong araw na ito at inaasahan naman po natin na air temperature sa Lawag, ngayong katapusan ng Abril ay aabot po ng 33 degrees Celsius. Sa may Baguio ay 26 degrees Celsius. Metro Manila, 35 degrees Celsius. Tagaytay, 33 degrees Celsius. Tugigaraw, 37 degrees Celsius. At sa Legazpi ay 32 degrees Celsius. Visayas to Mindanao, magiging maulan nga sa epekto po nitong ITCC at nitong low pressure area. Kaya asahan natin sa Maykalan Island, sa Puerto Princesa, ay aabot po ng 31 degrees Celsius, sa may Iloilo 33 degrees Celsius, Cebu 32 degrees Celsius, ganun din po sa may Zamboanga 32 degrees Celsius. Tacloban at Cagayan de Oro at Davao po ay aabot po ng 31 degrees Celsius. Sa kasalukuyan kabayan, wala naman po tayo minomonitor na anumang gale warning signals. Kaya makakapalaot pa rin po ang ating mga mangisda pero ingat na rin po tayo dahil nga po medyo masama pa rin po ang panahon na magkakaroon pa rin po ng pag-ulan dulot po ng ITCC at ito pong low pressure area dito po sa may area ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon kabayan, patuloy pa rin po nating minomonitor itong samahan ng panahon na nakapaloob po sa ITCC kaya ugaliin po nating maging updated sa ating ulat panahon dahil kung mangyari man na ito po ay maging unang bagyo natin, sunod-sunod na po yan hanggang buwan ng Setyembre ay magkakaroon po ng bagyo, maaaring isa o dalawa sa bawat buwan. So yan na muna kabayan, ingat tayo kabayan, God bless po sa lahat.